Language Training, your quality, affordable Korean language training. And my name is Gerard. Today's video po is about update ni DMW regarding dun sa domestic helper. Okay, so bale, wag po tayo magpapa-scam dun sa mga website na hindi legit or dun sa mga group pages or group pages na hindi legit. Bale, ito po yung isa sa legit na Facebook page po ni DMW. Ayan, yung pangalan niya, DMW Migrant Workers Registry Division. Meron po siyang 27K likes and then 44K followers. And then, andito rin po yung mga phone number na pwede yung tawagan if you have problem with e-registration or EPS concerns. Okay. Ayan po yung mga number. Then, nandito po yung office nila and email. Okay. So, balik po tayo dun sa update regarding sa pilot project under EPS program, yung ano nga, domestic helper. Okay. Meron po siyang mga instruction dito. Bale, since under po siya ng EPS or Employment Permit System, mag-exam po kayo. So, lahat ng mga interested na mag-register dun sa nasabing caregiver na EPS topic, under EPS topic, mag-undergo po kayo ng exam. Kailangan nyo pumasa doon. So, it means kailangan nyo din po talagang mag-aaral. Yun naman talaga yung pinaka-main requirements in South Korea is yung makapasa kayo sa exam or mag-aral kayo din, mag-exam kayo. Yun lang yung pinaka-main requirements po nila talaga. Okay, so tignan natin yung mga instruction na nandito. Ayan, so qualifications. Number 1, para sa mga babaeng aplikante lamang. So again, or note, this is for YODSA only or mga babae. Okay? Edad 24 hanggang 38. Okay? And then may valid na national certificate or NC2 sa caregiving. Okay? Dapat ay lumabas sa website ng TESDA ang NC2. Okay, kailangan valid po talaga siya, yung NC2 na sa caregiving. Okay, mga individual na walang history ng addiction sa drugs, hemp, and chirotropic drugs, mental illness, bawal po yan. The number 5, mga individual na walang criminal record, okay. Mga individual na walang record ng deportation sa South Korea, mga individual na hindi ipinagbabawal ang pag-alis sa Pilipinas, mga individual na hindi tumagal ang kabuhang pananatili sa South Korea ng 5 taon. Okay, mga individual na walang color blindness or color weakness. The number 10, mga individual na mag-expire sa EPS job roster sa April 2024. Okay. So, ayun, kung may active ka na exam or pumasa ka, eto siya, mga individual na mag-expire sa EPS job roster sa April, pwede ka mag-apply dito. Okay, so yung mga basic qualifications, pareho lang din yan sa factory worker. Halos pareho lang din. Yung pagkakaiba lang is yung NC2, wala pong NC2. Okay? Walang NC2 dun sa factory worker. Ito kasi kailangan talaga nila ng certificate para dun sa course or sa caregiving talaga. Okay? So ito yung pagre-register, pareho lang din po dun sa factory worker. Ayan, sa May 9, 8 a.m. hanggang May 10, 2024. 8 a.m. to 5 p.m. hanggang maubos ang 1,005 o 1,500 na slots ang pwedeng mag-register sa May 9 to 10. Okay? And then pwede kayong magbayad gamit ang anumang bank account or GCash or Maya card. Same lang din yung process. Okay? And then computer-based or CBT ang exam and then skill test at interview, main office. Same lang din sa factory worker. And then bawal mag-register yung mga individual na may nakakahawang mga sakit tulad ng syphilis, tuberculosis, hepatitis, etc. Okay?
And then, special note, ang mga individual na may, what they call this, herniated disc or finger amputation ay maaring mag-rehistro, ngunit susubukin kung makakaya bang gampanan ang trabaho. Kung may amputation or may, bawa, putol yung isang daliri, ganun, pwede mag-apply and then itatry or susubukan kayo kung kaya talaga yung trabaho. Okay? And then, ito po yung mga sizes nung mga passport and then picture. Scan passport and picture. Malinis dapat, okay. Ayan. Din sa picture, ano siya dapat? White background and then naka-formal po siya. And then Caregiving National Certificate or NC2. Okay, masasabing valid ang isang NC2 kung ito ay makikita sa website ng TESDA. Okay? TOEIC speaking o OPIC certificate. May score na intermediate, high, or higher hinihingi lamang kapag nakapasa sa CBT. I'm not familiar with this one, but DMW will give you instruction after you pass the skill test. Okay. Mga paalaala, walang editing sa mga information pagkatapos magpadala. Or siguro bawal i-edit yung mga information na sinubmit na. Gumamit ng Gmail para sa email address. Gmail lang gagamitin. Bawal ang may mga special character. Okay, example itong mga to ganito. Gumamit ng tamang mobile phone number. Hindi papasa ang may bali-baligtad na ID at passport. So pag in-upload mo siya ng nakahiga ka ganun, or nakabaligtad yung passport, hindi pwede. Automatic na disqualified ang magre-rehistro ng higit sa isa o bawal ang double registration. Pero hindi naman pinapayagan ng website nila na mag-register ka ng double. Magbabayad lamang ang mga makakapasa sa evaluation. Okay? After registration, merong evaluation kung tama yung mga inedit mo, walang mali sa mga passport, name, last name, etc. And then, dun sa pinaka-website naman, or dun sa account mo, makikita mo naman kung for payment ka na. Magbabayad ng isang beses lamang dahil walang magaganap na refund dahil ipinapadala na ang mga bayad sa HRD Korea. So, iwasan yung double payment. So, same lang din yung process sa factory worker halos, no? And then, andito yung mga pangalan ng mga, or hindi pala. Ibang announcement pala yun, I'm sorry. So, yun yung pinaka-main na update ni DMW regarding sa domestic helper. So, ang swerte ng mga babae nung magkakaroon sa ng another new category, domestic helper. Same din yung sahod, malaki din yung sahod. Nasa 80 to 90,000 din yung basic salary. Kung papalarin kayo na pumasa sa exam at skill test, malaking bagay yung sinapakalaki ng sahod. So if you are interested na mag-aral ng Korean language at ma-assist throughout the process, so si K-Learn po is 7 years na with this process or with this with this process. So, matutulungan namin kayo sa lahat ng mga gagawin. Guaranteed po yon pag nag-aaral kayo sa amin. So, bali, yung process ng pag-aaral sa amin is online class. Kahit saan ka sa bansa, pwede kang mag-aaral online class for only 4,000 pesos. So, napakalaking tipid nun kung nagtitipid ka. Kasi usually yung mga ibang learning center nasa 8,000, naka-promo sila 6,500, ganun, to 12 to 15,000. Meron pa nga mga 20,000. So, dito sa amin, mura kasi kasama na yung pagtulong. We've been doing this for 7 years. Mag-8 years na po kami. So, if you're interested na mag-aral, try mo yung online class kasi mas una-una tipid siya. Hindi ka na mamasahe. Tapos safe ka pa sa bahay. And then pupunta ka pa lang naman sa DMW pag mag-exam ka na. Or pag sasubmit ka na ng requirements. Pero yung buong process, kaya namin kayong i-assist kahit online po siya. So, via Zoom throughout the process. Okay? So, if you're interested, just PM us here sa TikTok or dito sa page namin. Or, dito sa page pwede para maka-reply kami kaagad. Okay? Again, mag-ingat po tayo sa mga nambubudol kasi marami nga
Ngayon, sikat talaga yung South Korea. So, pili kayo ng learning center na kaya kayong tulungan hanggang sa dulo para hindi sayang yung bayad. Okay? So, again, yung video na to, sana nakatulong sa inyo. Once again, this is K-Learn Korean Language Training, your quality affordable Korean language center. Once again, this is Sir Gerard, and you have a nice day.